Nandito na po kami sa 20K Country Roses kung saan nakikita nyo sa aming background ang napakagagandang mga roses. Charis. Hindi to rose. Hindi yan rose. Hydrangea po. Spell Very hydrangea. Rangea. Pero, ayun. Nandito tayo sa may bungad banda ng trees. Tapos, halika, sundan niyo po ako natin yung mga roses po. Iba-ibang klase ng roses. Naka-indicate yung name niya and then yung parang description ng mga rose natin. Kasi iba-ibang klase po siya. Though hindi ako masyadong maalam sa mga roses, makikita naman natin dito. At saka kung gustong-gusto po natin ng mga halaman, matutuwa talaga tayo pag pumunta tayo dito. Later, mamaya, kuha tayo ng mga pictures kasi dala ko ang aking camera. Dahil ang gaganda nila. Will capture their beauty. At saka ang beauty ng face ko, syempre. Beauty ng face. Charis! Okay. Tara, samahan niyo ko. Okay. Stop. Nandito naman tayo sa isang photo spot kung saan pwede tayong mag-alasanggol. Ay, charis. Try ba natin? Sige, try. Wow! Napara ba akong kandila? Kandila ng lamparang ito. Hi, guys. Siyempre, magpo-photo ops tayo later, pero ipapakita muna natin yung mga photo spots, mga Instagrammable spots ng lugar na ito. Next spot. Nandito naman tayo sa isang puso na naman. Bakit puro puso? Ay, wait. Yan. Pwede tayong umupo dito. If you're feeling adventurous, pwede kang tumayo. Humilata. Parang balyena. Ay, charis. Okay. This is photo spot number 2. Mamaya, we'll show you the photos na ita-take namin. Okay. Okay, yun lang. Next photo spot. Nandito naman tayo sa nest. Our photo spot number 3. Susubukan kong pumasok kung kaya. Ay, may hagdan sila sa likod. Okay. Nandito naman tayo sa photo spot number 3 na pwede tayong mag-alaibon. Kabibiyak na ibon. Hindi ko alam kung paano mag-posing dito. Ganito po ba? Okay, next photo spot. May puso na naman po dito banda. Parang pinaparinggan ako eh. Charis. Okay. Pero dito, iba naman po yung flower na nakapalibot dun sa puso. Ganyan. Dahil dalawa yung heart natin. Hindi pwedeng dalawang heart. Sorry. Dahil dalawa yung heart dito, pwedeng yung kanina nakaupo tayo dito, tapos yung isa gawin nating frame. Parang ganito. At
yan ang ating mga photo spots dito sa 20K Country Roses. Meron din tayong mga arrangement. Katulad nito. Landscapes. Hindi yan landscape arrangement. Yan, baliw. Okay, yan. Tading. Pero syempre, kapag bibisita dito, paalala lang po sa ating mga turista na alalahanin po natin lagi na respetuhin yung mga lugar na pupuntahan natin. Huwag tayong tatapon ng mga kalat, mag-iiwan ng basura, or sumira ng mga bulaklak. Hi everyone! So, ngayon, tapos na kaming maglibot-libot, mag-picture-picture around 20K Country Roses. And now, papahinga lang kami. At while sitting here kanina, may nag-approach sa amin, si sir, and nag-offer siya sa amin ng coffee. Barako coffee. Kaya yun. Titikman natin. Barako. Actually, hindi siya katulad ng na sobrang tapang, no? Hindi din siya masyadong matamis. Hindi din siya malabnaw. Masarap. Sakto lang siya. Masarap siya. Yung talaga Trinidad coffee. Oh, nag-promote. Siyempre, they're promoting the coffee industry in the Trinidad right now. Kaya, perfect. Diba? Now, habang nagpapahinga kami at we'll be answering some questions na nasa live chat. Tingnan mo. Pakibasa nga yung first na chat. Ayun, ano daw. Ano daw yung favorite niyong rose? Ano daw yung favorite mo, Rose? Hindi ako masyadong nagbasa ng kasi madami. Pero yung isa na very memorable sa akin, nakita ko siya dito pero nakita ko na siya before nung bata pa ako. Batang-bata. Siguro yung Bleeding Heart. Hindi ko sure kung yun pa rin ang siguro yun pa rin ang name or not sure dun sa name niya. Pero yung Bleeding Heart, yung white rose na may highlights ng red. Parang two colors siya na rose. Ayaw mo i-share yung story. Yung story niya, matagal na yun nung pumunta kami dito sa Alabang. Parang pumunta kami sa isang kakilala na may-ari ng farm ba? Yung taniman ng bulaklak na yan. And parang nakita ko yung rose na yon sa field ng red rose. Iisa lang siya na nag-stand out siya doon. Yan. Tapos, ewan ko, very memorable siya kasi ang kasama ko pumunta doon is yung tita ko, which is tita na wala na ngayon. Ganon. Parang, gusto ko kasi siyang kunin. Pinitas niya para sa akin yung rose na yon. Very memorable siya kasi parang yun lang yung time na kami-kami lang yung lumabas. Siya lang kasama ko. Tapos yung anak niya, 3 lang kami. Yung pinitas niya yun para sa akin. Wala namang nagalit kasi parang kakilala niya din yung may ari niya. Inuwi ko yun, tapos binigay ko sa mother ko. Ayun, bakit? Kasi hindi ko yun makalimutan. Kasi first time ko ding makakita ng parang sa isang rose, merong 2 color gano'n na natural. Ayun. Ako naman, wala. Kanina ko lang siya nakita. Kakaiba kasi siya, mukha siyang peony. Peonies. Mukha siyang peony. Tapos, Beanie. yellow. Like, kakolor siya ng pants ko. Ang cute niya. First time ko makakita ng gano'n na rose. Tapos, ang napaisip ako, ang dami talagang iba't ibang variety ng roses na ang alam ko, ang mostly kasi nakikita sa mga flower shops, ganun is yung
Red rose. Yung red rose, White yung rose, white rose, pink. yung pink. Tapos yung ano siya, yung medyo close na rose, hindi yung mukhang-mukha. Kasi dito, may mga kinds na mukha siyang, marami siyang petal. Katulad nung nakita natin. Next question, pakibasa nga ulit. What's your favorite photo spot po dyan? What's your favorite photo spot? Ako siguro yung isang heart na merong, ano ba, hydrangea sa baba. Hydrangea. Oh. Oh, bakit doon? Wala, Kasi ewan ko. nami-miss mo na siya. Kasi maganda yung hydrangea. Bukang-buka talaga sila. Ang kulay niya din kasi. Pink, Purple. violet. Purple. Oh, purple. Yeah, ganun. Ako naman yung ano, yung parang nest. Parang malaking nest. Kasi may mga nakikita na akong ganun noon. I like sa photos sa ibang places, pero maliliit lang sila for one person lang. Yun, pwede kayo mag-group photo sa loob nun. Para kayong mga piyok. Iya. Para kayong mga ibon doon. Bagong hatch na mga ibon doon. Oh, next. Pakibasa nga yung ano. Comment. Bakit ang ganda-ganda niyo? Ay, thank you po. Hindi din po namin alam. Because of our mother. Mother Manang-mana. Both, syempre. Talaga yun. Ganyan. Okay. Ano na daw? Next question ulit tayo. Next question. Ano po yung mga nakikita dyan at saka yung mga pwedeng expectation po ng mga bibisita? Ano daw yung mga expectation mo? bulaklak. More roses. Iba't ibang kinds ng roses. Fresh air. As in, literal na fresh air. Oo. Very Kasi sariwa. ang kaharap Grabe. talaga, ang view niya is bundok, Bundok. puno, Mga taniman din ng mga plants sa baba. plants, mga gulay, ganun. Mm-mm. Kita naman sa background namin, bundok. At Bundok. yung sky ngayon, buti na lang at magandang araw. Panahon, ngayong bumisita kami dito. Tapos, other expectations din, Very accommodating. very accommodating staff. Ang babait po nila. Tapos, yun nga po, in-offeran kami ng coffee. Tapos, nakikipag-usap, mabait sila. Kung may tanong kayo, sasagutin nila. Hinatid din kami. Parang, kasi may lalakatin pang onti lang naman. Hinatid lang kami dito sa may parang pinaka garden nila. Tapos, ano pa ba? Yun, mga photo spots. Maraming photo spots. Pwede siya for Instagram posts, yung mga ganon. Tapos, pretty roses, flowers. Hindi lang siya roses kasi may mga Iba't ibang plants din. Hydrangea, lalo na yung hydrangea nila. Yun ang pinaka parang nag-stand out. Bukod dun sa roses kasi naka-arrange siya. Tapos, very bukang-buka talaga. Kitang-kita yung kulay nila. Yun po. Pero pakilimit. Kung bibisita kayo dito, pakilimit din. Huwag masyadong mataas ang expectations dahil career open lang nila. Hindi pa masyadong sobrang ganda. Actually, meron din silang comfort rooms naman din. Pero wala silang food. Wala pang food stalls, ganon. Wala pang ibang rest area. Meron silang provide na parang coffee table, tsaka chairs and umbrella para sa amin. Pero for small group lang siya. Kapag pupunta kayo na big group, siguro hindi nila kayang i-accommodate yung masyadong madaming tao din. Pero if you're gonna take photos lang naman, tapos aalis na din kayo, pwede din naman siya. Tsaka, worth it naman yung
bayad kasi want to sawa din naman siya na magstay dito. At saka kung meron kayong uplag, siguro pwede ding mag-uplag. Pero yun lang, medyo mainit kasi siya kasi wala talagang shade. Yun. Tapos, yun lang naman. Okay naman siya overall. Pero yun, pakilimit lang yung expectations kapag pupunta dito kasi bagong bukas lang talaga siya. Tapos, nasaktuhan pa na may pinagdadaanan ng Pilipinas. Hindi lang Pilipinas, ang buong mundo sa na to, panahon na ito. Kaya, medyo na, hindi, hirap tayong lahat. At saka ngayon, kami lang po yung bisita nila for now. Pero hoping na dumami ang bisita at mag-improve pa ang pasyalan na ito. Ayan. For the entrance fee, ang binayaran lang naman namin is 120 each. So, bale, 240 lahat. Mm-mm. Yung papunta naman dito, from Baguio to Bukakan Junction, yan. Anong Specifically, Buhokan Junction? Alapang Alapang Junction. Specifically, ang sakyan nyo is Upper Tomay, mga 20 plus. Medyo hindi ko nakita. 20 plus yung pamasahe hanggang dyan sa Alapang Junction. Tapos, pagbaba niya sa Alapang Junction, may makikita lang kayo ng mga nakaparadang mini jeepney na Alapang Junction to Alno. Nadadaanan din naman itong pasyalan na to kasi nga along the road. No, long highway lang siya. Makikita agad kasi malaki yung signage na nakalagay dito. For the fare naman na papunta dito, Alapang Junction to hanggang dito, 25 pesos lang. Medyo, konti lang naman yung tinaas. Oo. Na Daw ng konti dahil nataas na. 25 pesos. Yan. Yun lang naman. Tapos pagpapalik, hinihintay nyo lang ulit or if gusto nyong mag-garage or taxi, pwede din naman. Pwede din naman. Maghintay lang dun sa kasi may mga dumadaan na mga sasakyan to. Depende na lang kung yung mini bus or yung garage or taxi. Depende na kung ano yung dumaan. So, depende din sa inyo kung kayo mas comfortable na. Pakyan yan. Meron ng pag jeep, may mga diretso na Bukawkan Pagtaytay sa Baguio na yun. Or meron din yung mga destination na hanggang KM5 lang. Tapos pwede namang bumaba kayo doon at sama kayo ulit papuntang Baguio. Magbasa ka pa ng comment mo. Ano? Pagahan mo. Bakit ang fresh? Halika po. Please. Bakit ang kapal ng kapal? Pero ko lang po. Dito ka kapal. Dito pala hindi namin sure if pet friendly. Hindi namin sigurado po kung nag-aano at dito nagpapapasok. Pero pwede namang tanongin if ever ganyan. Kung hindi pwede, ba iwan nyo yung pet nyo iwan yung pet sa entrance. Ayun din po, wala po silang paradahan. Wala silang paradahan. Drop and May maliit na space po sa harapan, pero hindi po kasi sure kung paradahan yun. Kasi may times po na may delivery truck na mag-deliver po ng halaman sa kanila. Kaya hindi sila yung hindi mag-deliver ng halaman sa kanila. Sila yung mag-deliver. Oo. Kaya hindi din recommended na magdala po ng private car. If ever commute na lang po tayo para less gastos din. Less gastos, tulong. So, anong masasabi mo? Thoughts? Closing thoughts? Maganda. Ako. Maganda yung place. Maganda yung lugar. Maganda yung lugar. And sa mga bibisita, sumunod tayo sa patakaran ng pasyalan na ito. Yun. Maging responsible.
Oo, maging responsible tourists din. May mga nakalagay sa ano na no cooking of flowers, kapag may mga batang kasama, bantayan sila ng maigi, ganon. Tapos, huwag mag-iwan ng basura, ng kalat. Nadat na nating malinis, iwan Iwan natin. din natin malinis. Yun po. Tapos, huwag masyadong mag-expect ng napakataas dahil kabubukas nga lang po nila. And, may enjoy po to ng mga mahilig sa halaman, yung mga nagpa-plant or flower photography, pwede din po. Tapos yung mga gusto lang ng escape from the City. oo, From the from crowds. the busy city, yung crowds, yung ganun. Or yung gustong may bagong puntahan din, pasyalan, kasi nga, kabubukas lamang. Yun lang naman. For now, sana na-enjoy nyo ang aming paglibot sa inyo dito sa 20K Country Roses. Bye guys. Yun lang. Hope you enjoyed. May comment pa pahabol doon. Ang ganda niyo po talaga. Tama. Kung sino ka man, tama. Bye-bye. Okay.